Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba dinisignan itong ating Naruto theme cake. Ito po ay Yema cake. Ito po kasi yung aking bestseller na cake pero nag-request po si client na kung pwede po ba ay Naruto yung kanyang theme. Kaya ayan, gagawan po natin siya ng paraan. Para sa ating pagsisimula ay kakailanganin natin ng chiffon cake. So ilalagay ko po yung ating recipe sa description box. And ang recipe na ilalagay ko po sa description box ay kasyang-kasya po sa 10 by 4 inches na size ng ating round pan. Ang susunod po nating kakailanganin ay itong ating pipeable na Yema frosting. Ayan po. Again, yung recipe ay kasali na po yan sa ating description box. Ikakat po natin yung ating chiffon cake gamit ang dental floss or pwede rin po kayong gumamit ng sinulid. Yan para po mas malinis yung pagkakakat. Ginagawa natin ito para po makapaglagay tayo ng ating yema fillings para mas sumarap pa yung ating yema cake. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng ating yema fillings. Maglagay lamang po tayo ng sapat and i-spread po natin ito mamaya. At dahil wala na tayong paglalagyan mamaya ng ating cheese, ayan, kaya ilalagay na natin ito sa ating yema fillings. Ang cheese po kasi ay siyang nagiging neutralizer sa atin pong yema cake. Kaya po as for me, kapag gumagawa po ako ng yema cake, hindi po pwedeng wala siyang halong cheese. And then, ilagay na natin yung ating second layer. Napaka-spongy po ng ating yema chiffon cake, kaya po mag-ingat po kayo sa pag-handle po nito. Kung meron man pong konting crack ay naayos po yan ng ating yema frosting. At para sa ating crumb coating ay gagamitin na po natin lahat yung natitira nating yema frosting. Dahan-dahan lamang po sa paglalagay dahil nga po napaka-fragile ng ating chiffon cake. And so ayan, magiging ganito po yung kanyang itsura. Don't worry po sa mga nakikitang crumbs ng ating chiffon cake dahil po mako-cover din po yan mamaya. At para sa ating crumb coating ay gagamit po ako dito ng ating whipping cream. Sa isang bowl ay magse-separate po tayo ng gagawin nating orange frosting. Kayo na po yung bahalang mag-adjust sa kung gaano katingkad yung gagawin po ninyong ah, color. So as for me, okay na po ito. And ngayon ay dahan-dahan na natin siyang ilagay sa ating yema cake. And dapat po ay magaan lamang po yung pag-a-apply po natin.
To smoothen our cake ay gumagamit po ako dito ng card. Yan. Mas magaan po kasi siyang gamitin sa pag-smoothen ng cake. And again, depende po ulit ito sa kung ano po yung nakasanayan po ninyo. As per my experience po, na beginner pa lang sa pagbe-bake na or pagpapakinis ng ating frosting ay mas gusto ko po yung ating card. And again, disclaimer po, I'm not a professional baker. I'm just a home baker na natututo pa lamang po. So, ayan po siya. Yung mga butas-butas sa kanyang baba ay okay lang po yan. Ayan po, dahil i-cover pa po natin yan mamaya. At sa isa na naman pong bowl ay nag-separate po ako ng ating whipped cream na lalagyan po natin or gagawin nating color blue. So, ayan po, na-achieve ko na po yung gusto ko pong color ng ating frosting. Gamit ang spatula ay mag-apply lamang po tayo sa baba ng ating cake. So, hindi nyo po siya lalagyan lahat ng color blue. Yan, dapat po yung half lamang po ng ating cake yung malalagyan ng color blue. Again, dapat very light lang po yung ating kamay. Same process lamang po tayo sa pag-smoothen ng ating frosting. And so, ayan, magiging ganito po yung kanyang itsura. Ayan po. Ganyan lamang yung kanyang itsura. Ngayon ay lilinisan po natin gamit ng tissue yung mga gilid-gilid ng ating cake para mas presentable po siyang tignan. At para po sa ating last design ay meron po ulit ako ditong whipped cream na lalagyan po natin ng food color na yellow. And then, gagamit tayo ng piping tip na ganito. Ayan po siya. Ganyan po ang kanyang itsura. And of course, ay gagamit din po tayo ng ating piping bag. Ilagay lang natin yung ating piping tip sa ating piping bag and then i-cut po natin ito. And now ay mag-pipe na po tayo sa ibabaw ng ating cake. So, until na ma-cover natin yung top surface ng ating cake. Ito po ay para mag-create po tayo ng parang flame na design sa ating yema cake. So, ayan po, magiging ganito po yung kanyang itsura. At ganito naman po yung kanyang mga gilid-gilid na details. Simple lamang po yung ating design, kaya po sa mga beginner na katulad ko ay alam ko po na kayang-kaya nyo rin po ito. And so, ayan, na-chill ko na po ito for 1 to 2 hours. Yan, and bago ko po siya i-box, ito po ay 10 minutes before.
ilalagay ko na po yung ating mga printed toppers. So, ayan, hahanapin po natin dito kung saan po yung harap. Para dun po natin ilalagay yung ating Naruto na letterings. At isa pong tip para po hindi ma-absorb ng ating letterings yung ating kulay ng ating frosting ay mas maganda po kung lagyan nyo po siya ng tape sa likod. Yan, i-cover nyo po ng tape yung likod ng ating letterings. And ngayon po ay ilalagay na po natin yung mga natitira pa nating mga toppers. And so ayan, eto na po yung ating Yema cake na Naruto themed. Ayan, tapos na po siya. Yan, so 'di ba napakadali lang po nitong gawin and I'm sure na kayang-kaya nyo po ito. You can also like and follow me sa aking Facebook page Marjalicious for more photos, videos, and for more updates. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga susunod nating uploads. Ganon din po yung ating mga bagong recipes. Ako pong muli si March and kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye!